Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay na dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Dito po sa Bayan ng Bulan, tayo po ay napapakinggan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras muli po tayo magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Atin lamang pong buksan ang ating puso at ang ating kaisipan at pagkalooban po tayo ng ating Panginoon ng desire, mga kapatid, na mga bagay na espiritual ay patuloy po na ma-enjoy po natin yung mga privilege na katulad nito
na ang Panginoon ay patuloy po nating itataas sa ating buhay. Patuloy po nating ma-appreciate ang kahalagahan ng Panginoon at ng kanyang mga salita sa buhay ng bawat isa sa atin. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay araw-araw po nating napapakinggan dito po sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at napapanood po tayo sa Facebook Live sa page ng UPC Bulan Church. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga taga-subaybay sa inyo pong walang sawang intentional na pag-abang sa ating programa. So I can say na intentional sapagkat ito po ay napakaagang programa na tulog pa po ang nakararami. So ngunit kayo ay nariyan na po, nakaabang sa radyo at sa Facebook Live. So I really appreciate your intention to receive the Word of God, mga kapatid, na ipinapaglingkod po natin sa programang ito. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong po ng Panginoon. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating congregation dyan sa Magsaysay Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Napakaganda po ng ating ginanap na prayer meeting kahapon. At salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na pangungusap at pagkilos sa ating mga buhay. At ganoon din ang ating congregation dyan po sa Santa Remedios Bulan at dito po sa congregation ng Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mamaya po merong magkahiwalay at magkasabay na prayer meeting ang congregation natin sa Santa Remedios alas 5 ng hapon at ganoon din po ang congregation natin dito po sa Iquirino Bulan alas 5 po ng hapon. Ang ating prayer meeting, magkasabay po yan. Patuloy po natin bigyang daan ang mga spiritual na activity na yan sa ikalalago ng ating pananampalataya at sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Victory report, mga kapatid. Salamat sa Diyos, ng linggo ay meron po tayong 5 na bagong nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ng ating pagsamba dyan sa Santa Remedios Congregation, ay meron pong 5 na nagpabautismo. Nais ko pong batiin yung 5 na newly baptized. Salamat po sa Panginoon. Welcome sa kaharian ng Panginoon. Si Brother Randy Dumasig, dyan po sa Managanaga. Good morning, kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. Welcome sa church family. Si Brother Reuben Gordola, dyan po sa likuran ng Villa Las Palmas sa Santa Remedios. Good morning, kapatid. Pagpalain ka po ng ating Panginoon. At maging si Sister Angela Miles Roque. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Si Brother Dexter Bayugo. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid, dyan po sa lugar ng San Juan Daan. At maging si Sister Rodora Bayugo. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At ang inyong family, Gyukado family, dyan po sa San Juan Daan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganun din, Sister, kahapon, mayroon pong isa na nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon. Batiin natin ang ating kapatid, Sister Mariel Quintano, dyan po sa Hiraya. Diyan sa Zone 5. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. I-bless po ng Diyos ang inyong pasimula ng paglilingkod. Purihin ang Panginoon. So yan po bali 5 nung linggo at 1 kahapon ang nagpabaptize. Bali 6 na newly baptized under United Pentecostal Church Bulan for this week. So to God be all the glory sa mga good result na yan sa ating pong mga pagpapagal, Bible studies, and evangelism na ginagawa sa biyaya ng Panginoon. Salamat doon sa mga nagpipray para sa gawain ito at maging sa inyong lingkod
May mga time na tayo po ay dinadapuan din ng physical na karamdaman, pero salamat sa inyong panalangin, okay na po ang ating physical na kalagayan. Salamat sa inyong panalangin. At batiin ko po yung mga na-evangelize po natin nung isang araw, kahapon. Si Brother Joshua Murata France, pagpalain ka ng Panginoon. At maging Sister Jana Kasim. Ayan, ooperahan po ito sa Friday, kaya back upan natin ang panalangin. Sister Jana Kasim, pagalingin po kayo ng ating Panginoon. Maging si Nanay Salve Kasim, i-bless po kayo ng Panginoon. Si Tatay Salvador Diaz, ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Cristina Reyes Guyala, i-bless po kayo ng ating Panginoon. So, ito po yung mga nakadaupang palad natin sa evangelism kahapon. At nawa ang biyaya ng Diyos ay patuloy po na sumainyo mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And by this time mga kapatid, saglit nating i-mention ang ating mga viewers sa ating Facebook Live. Sister Cristita Bugayong, thank you for watching. Sister Christy De Suyo, salamat din sa pag-invite ng inyong mga kaibigan upang manood sa ating page. Sister Lisa Ito, thank you for watching from Japan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Brother Joe Lorenzo Acosta, thank you for watching. Sister Jenny Guan, amen. Sister Angelita Castillo, good morning. Sister Rebecca Montimor, good morning. Si Brother Joe Lorenzo from UPC Fairview, Quezon City. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Angelita Liguro, thank you for watching. Praise the Lord. Sister Rene Rose Timike from UPC Palau, pagpalain po kayo ng Panginoon. Marami po ang ating mga viewers dyan sa Palau. Si Brother Andy Orozco, thank you for watching. Sister Erlinda Bandoho Borak, thank you for watching. Sister Evelyn Valencia Ponsalan, good morning from Palau. Brother John Viray, dyan sa Palau, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Eileen Zabala, thank you for watching. Sister Mayet Domingo, thank you for watching. Brother Serafin Akiwo from Palau, pero naandito siya ngayon sa Bulan. And Sister Nanette, ayan, mayroon tayong lakad mamayang 1:30 ng hapon, Sister Nanette, dyan sa office ng DSWD. So, meron silang ipinapakiusap po sa atin, kagaya ng dati nating ginagawa, na kapag may mga kailangan ng counseling, mga kapatid dyan sa DSWD ay tinatawagan po ang inyong lingkod upang yung mga problematic na mga family ay maakay natin sa Panginoon. So, thank you. Diyan po sa office ng DSWD, sina Ma'am Giselle and si Ma'am Susan. Pagpalain po kayo ng Panginoon and the rest ng mga personnel ng DSWD. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sister Grace Villanueva, thank you for watching. Sister Jane Ioy, thank you for watching. Good morning po. Maging Sister Marife Radumes, dyan po sa Butag. Pagpalain kayo ng Panginoon ang inyo pong buong family. Praise God. Kita-kita po tayo sa gawain. Maging si Sister Ruth at ang inyong family. I-bless po kayo ng Panginoon. Si Sister Leia Figuyal, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Arlene Barela, thank you for watching. Brother Tofi Mendoza, thank you for watching. Sister Maricon Hibaga, Sister Isabel Espirito, Sister Nori Hiloma Goho, thank you for watching. Sister April Santos, thank you for watching. Si Brother Ronald Galang Hipolito, thank you for watching. Si Sister Josie Dait Luna, Sister Beth Briones,
Thank you for watching. Sister Maricho Albao sa Masbate, Brother Nelson Viasca, Sister Melo de Herrero, Sister Regine Chuji ng UPC Japan. Praise the Lord. Brother Marvin Santos dyan sa Lapinig, Magallanes. And Sister Nimia, Sister Nelly Napi and family. Sister Mary Grace Guliena Solidad, Mary Jane Guliena Solidad, and the whole Solidad family, Isiha family and Guneo family dyan po sa Santa Remedios. Sister Nancy Dangla, Sister Elena Balderrama, thank you for watching. Si Ma'am Ann Bueson and the whole family dyan po sa Biton, Magallanes, at maging ang Labini family dyan po sa Biton, Magallanes. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Margie Isiha and Brother Jaime dyan po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Mirna from Kuwait. Good morning po. Sister Marilyn Bahian. Thank you for watching. Pastora Sheila May Piñaranda dyan po sa Sabah, Malaysia, United Pentecostal Church. And the whole congregation, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Brother Arnel Solayaw, thank you for watching. Grace Ibanez, thank you for watching. Sister Marlene Golyoso and the whole family. At si Mel Sumikad Solis Mihorada, thank you for watching. Praise the Lord. Sister Zenaida Obado Doctolero, thank you for watching. Sister Mila Dumalayas, thank you for watching. Sister Gina Godoyo, thank you for watching. Amen. Sister Sara Maldo dyan sa Pulot, thank you for watching. Brother George Camayo Tabug, thank you for watching. Si Pastor Joel Tinoco at lahat ng mga ini-invite nyo po to watch our page. Pastor Joel Tinoco, God bless your ministry and the whole family. Amen. Praise the Lord. Sister Rebecca Openda ng Pagbilao, Quezon, thank you for watching. Si Jessie Baskina Manlangit, thank you for watching. Sister Yoli Albao, dyan po sa Pasakaw, thank you for watching. Sister Remedios Vicente, good morning po. Sister Egina Banisok Tayab, Sister Aida Ramos, Sister... Okay, yan po yung ating mga viewers, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. So, paki-share na lang po mga kapatid para mas marami po ang makasubaybay sa ating pong mga ipinaglilingkod na salita ng Diyos. Sister Faye Kamata from Tabaco City, Albay. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. So tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pong pagpapatuloy bago tayo dumako sa salita ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa dakila mong pag-ibig, biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. Na may mga pagkakataon na hindi man namin nakikita. Ngunit Panginoon, ang mga may taglay na karamdaman, Sister Joanna Lynn Vero Malayo, diyan po sa Tula-Tula Sur, we pray God, pagkalooban mo ng kagalingan, ang banta ng sakit at karamdaman sa kanyang buhay. Panginoon, igawad mo po sa kanya ang complete healing right now. In the name of our Lord Jesus Christ, we declare a miracle and healing upon her life. Ganon din, Panginoon, Sister Jana Kasim, ipagkaloob mo po sa kanya ang kagalingan. Siya po ay mag-undergo ng operation this coming Friday. Ngunit ngayon pa lang, Panginoon, amin na pong ipinagkakatiwala siya sa iyong kapangyarihan at banal na kamay. Pagkalooban mo siya ng miracle, Panginoon, at dagdagan mo ang kanyang pananalig, panampalataya sa iyo together with her family. Ipagkaloob mo sa kanya ang kagalingan. Siya po ay dinadialysis din po. I-restore mo po ang kanyang kidney. Ikaw po ang magkaloob sa kanya ng complete healing at gawin mo siyang buhay na patotoo na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagpapagaling, Diyos na tumutugon sa taimtim na panalangin ng iyong mga anak. Lahat ng mga may sakit at karamdaman ngayon na sumasabay sa panalangin ito, ipagkaloob mo po ang katugunan at kagalingan. Maaring may mga sumusubaybay ngayon na hindi ko man kilala personally, ngunit ikaw ang Diyos
na nakababatid, nakakaalam ng kanilang kalagayan. Ikaw ang nakakatarok ng kanilang puso, Panginoon. Dagdagan mo ang kanilang pananampalataya for them to see your miracle sa kanilang buhay, Panginoon. At magligtas ka ng maraming mga kaluluwa. Bunga ng pangangaral sa programang ito, maraming mga tao ang magbukas ng puso at anyayahan ka sa kanilang mga buhay upang maghari at ikaw ay paglingkuran. Maraming salamat, Panginoon. We pray our 6 newly baptized sa United Pentecostal Church Bulan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang Christian journey, ang kanilang daily life as a follower of Jesus Christ. May mga pagsubok man na dumating, but we believe na hindi mo sila pababayaan at hindi mo sila iiwan. Bless also the management of our radio station, Nugent FM, na nagiging kapartner ng UPC Bulan upang spread out ang gospel. Palaganapin ang iyong salita na naghahatid ng pag-asa sa buhay ng aming mga kababayan, maging sa mga liblib na lugar na nararating ng frequency ng radyo. Maraming salamat, Panginoon. Bless our viewers online and our listeners on air. Save them, O God, and answer their prayers sa kanilang pagsabay sa panalangin ito. Maraming salamat po sa iyo ang papuri, kaluwalhatian at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Just in case na mayroon kayong mga naisiparating na mensahe, mga kapatid, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Good morning kay Sister Cynthia, Sisi, and Brother Ryan. Sister Ray Galo Sr., good morning. Praise the Lord. At Sister Siren Idusura Diaz and Brother Junel, good morning. Thank you for watching. Sister Layali Gonzaga Jaming, good morning. Praise the Lord. Sister Nancy Dangla, thank you for watching. Sister Ellen Sampan del Rosario, thank you for watching. Praise the Lord. Ayan. So sa lahat ng mga humabol, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Just keep on sharing, mga kapatid, our episode today upang marami pa po ang maabot ng mga kababayan po natin. And by this time, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa aklat ng Mark chapter 10, beginning from verse 35 up to the following verses na ating pong babasahin, mga kapatid. So kung handa na po kayo, sabayan niyo po ang pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya ay nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. Ang kausap po ni Santiago at ni Juan ay ang Panginoong Hesukristo. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyo sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kakainom baga kayo sa sarong aking iinuman o mga babautismuhan sa bautismo na ibinabautismo sa akin? At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At ang bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Datapwat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay, datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghandaan.
Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay ang God's Principle of Promotion. Ang prinsipyo ng Diyos pagdating sa promotion. Magkaiba po ang paraan ng Panginoon sa pagpopromote ng tao kumpara sa paraan ng sanlibutan. Minsan sa promotion sa mundo, nagkakaroon ng palakasan, nagkakaroon ng tinatawag nga nila sa salitang sipsipan for them to be promoted. Ngunit sa Panginoon, mayroon siyang principle of promoting people. Hindi po ito kailangang hingiin sapagkat ang Diyos ang nakakaalam kung sino ang karapat-dapat niyang i-promote at kung sino ang dapat niyang i-demote, mga kapatid. Magkabaliktad yung demotion and promotion. Ang mga alagad, nung sila ay hindi pa malalago sa pananampalataya, nagkakaroon din sila ng mga lamangan, mga kapatid. Yung bang kagaya ng kung ano ang nakikita natin dito po sa present world natin. Na para bang may mga taong sipsip. Sorry sa salita, pero yun yung ginagamit na term sa sanlibutan para makuha nila yung kalamangan, ika nga, palakasan. So itong si Santiago at si Juan ay palihim na lumapit sa Panginoon, requesting for promotion, requesting for special favor, ika nga. Ang sabi ni Santiago at ni Juan, Panginoon, Guro, ibig namin na gawin mo sa amin ang anumang aming hingiin. So medyo parang may kagaspangan na approach, mga kapatid. Panginoon ang kausap mo. Tapos ganun yung paraan ng mga alagad. Unawain natin na ito po ay sa panahon na ang mga alagad ay hindi pa po napupuspos ng banal na espiritu. Alam niyo po, ang isang tao, kapag hindi pa puspos ng banal na espiritu, talagang may lumalabas na kagaspangan, ika nga, sa kanyang attitude and even doon sa kanyang approach. Kung malago kang Kristiyano, hindi mo maatim na gawin ito, yung ganitong klaseng approach, considering na Panginoong Diyos ang kausap mo. Na para bang demanding, alam nyo, ang bata kapag humingi, pag bata yan, demanding ang approach niyan. So, itong mga alagad, dumaan din sila sa tinatawag na infancy ng kanilang Christian life. Sa kanilang pagiging alagad, bata pa yung kanilang pananampalataya, kaya yung approach nila dito sa Panginoon ay medyo may pagka-demanding. Ang sabi nila, Guro, ibig namin na gawin mo sa amin ang anumang aming ibigin. At ano yung kanilang request, mga kapatid? Ipagkaloob mo, Panginoon, na kami ay makaupo, ang isa sa iyong kanan, ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Alam nyo, mga kapatid, hindi nila, sabi ng Panginoon, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. May mga ganun palang Kristiyano, na humihingi sa Diyos ng mga bagay na hindi niya naiintindihan. Kaya alam nyo po, may mga prayers tayo na hindi ng Diyos pinagbibigyan because hindi natin nalalaman ang ating hinihingi. Gusto lang natin yung ating hinihingi, pero hindi natin nalalaman kung ano ang kaakibat na responsibilidad na ikaw ay uupo sa kanan o sa kaliwa ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian. Alam nyo, may mga tao na gustong makisalo sa Panginoon sa kaluwalhatian.
pero ayaw makisalo sa Panginoon sa kapighatian. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kung tayo ay kung tayo ay may mga suffering for the sake of our commitment to God, nagiging kabahagi tayo ng mga hirap na dinanas ni Kristo. Kaya kung ikaw ay mananampalataya ngayon and you have suffering for the sake of your commitment to God, maybe you are under trials, mga kapatid, fiery trials. Ngunit ipinaglalaban mo ang iyong pananampalataya, kasalo ka ni Jesus Christ sa kapighatian. Kaya may karapatan ka rin maging kasalo ng Panginoon sa kanyang paghahari. May mga mananampalataya na interesado lang doon sa makasalo nila ang Panginoon sa pagpapala. Pero pagdating sa kapighatian ng buhay, pagsubok, ay para bang ayaw nilang makisalo sa Panginoon. Alam niyo po ang sabi ng banal na kasulatan, kung tayo ay nagtitiis alang-alang kay Kristo, kung tayo ay may mga kapighatiang dinaranas alang-alang kay Kristo, nagiging kabahagi tayo ng mga pagdurusa na naranasan ng Panginoon, mga kapatid, doon sa krus ng Kalbaryo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So dito po ay sinabi ng Panginoon sa dalawa, alagad na po yun. But they were praying to the Lord and asking something na hindi nila naiintindihan. Kagaya po ng kung ang iyong anak maliit pa, lumapit sa iyo humihingi ng labaha. Kahit kaya mo ibigay yun, hindi mo ibibigay. Kasi hindi niya naiintindihan yung kanyang hinihingi. Kahit maglupasay pa yan, kung ang bata ay humihingi ng ikapapahamak niya, mga kapatid. Halimbawa, yung anak mo na gusto maglaro ng lighter, light materials yung bahay nyo. Kahit anong iyak niyan, dahil hinihingi yung lighter, hindi mo ibibigay. Dahil alam mo na hindi niya naiintindihan yung kanyang hinihingi. And sometimes, as baby Christian, may mga senaryo din sa buhay natin na ganun. We are asking something from the Lord that we don't understand. Gusto lang natin, pero hindi pa natin naiintindihan ng lubusan. Hindi lahat ng gusto natin as Christian ay naiintindihan na agad natin. So it takes time for us to understand things of God. Amen. So we need to be careful in asking, mga kapatid, something from the Lord. Make sure na nauunawaan natin yung mga bagay na hinihingi natin sa Diyos. So ang sabi ni Santiago at ni Juan, ipagkaloob mo po, Guro, na sa pag-upo mo sa iyong kaluwalhatian, ako ay nasa kanan at yung isa ay nasa kaliwa. So, special favor, promotion, pero hindi po nila nauunawaan yung kanilang hinihingi. Kaya pinaliwanag sa kanila ng Panginoon, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sinabi sa kanila, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. If you're asking for promotion, kailangan handa kang uminom sa saro na ininuman ng Panginoon. At sa bautismo na ibinautismo sa Kanya, ay dapat handa kang tanggapin din ito. Anong ibig sabihin? Yung baptism of fire and trials, yung saro ng suffering, mga kapatid. Kasi hindi pa alam ng mga alagad yung mangyayari sa Panginoon at the end of 3 years na Kanyang ministry. Ang Panginoon ay huhulihin, ipagkakanulo. Ang Panginoon ay papasan ng krus, hahagupitin ng latigo, kukurunahan ng tinik, ipapako sa krus, tutusokin ng tagiliran, mamamatay. Yun yung saro na sinasabi ng Panginoon na yung hinihingi nyo, hindi nyo nalalaman. Kung alam nyo lang kung ano ang dadaanan ko, na kailangan nyo ring daanan kung gusto nyo ang mga bagay na yan.
Kaya sabi ng Panginoon, di nyo nalalaman ang inyong hinihingi. At yung conversation nila, narinig ng mga ibang alagad. Alam nyo ba kung ano ang naramdaman ng ibang alagad, yung 10? In Mark chapter 10, verse 40. Datapwat, ang umupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. At nang marinig ito ng 10, ay nangagpasimula silang mga galit kay Santiago at kay Juan. Ayun. Nalaman na nung 10 na may special request yung dalawa na para bang sumisip-sip sila sa Panginoon. Nagalit din yung 10. Alam niyo ba kung bakit nagalit yung 10? Naunahan lang kasi sila. Kasi lahat sila mayroon ding ganong desire. They wanted to be great, pero di nila naiintindihan. Kaya, nung nagalit yung 10, ano ang ginawa ng Panginoon? Verse 42, at sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila'y sinabi. Ayan, siguro nagtatalo-talo na yung 12. Sinisisi na ng 10 yung 2 na humihingi ng special na favor. Kaya naman sila nagagalit dahil naunahan lang sila. Lahat sila may ganong kahinaan. Mga kapatid, nagpapalakasan sila. Kaya sabi ng Panginoon, halik kayo rito, makinig kayo. Ano ang sabi ng Panginoon? At sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila'y sinabi. Verse 42, nalalaman ninyo na yaong mga inaaring mga pinuno ng mga hintil ay nangapapanginoon sa kanila, at ang sa kanila'y mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Sabi ng Panginoon, nakikita nyo ba yung leadership politically? Kasi sa panahon na si Jesus Christ ay pumunta rito sa lupa, sila po ay na under the Roman Empire. Sa malupit na emperor, sila nagpapailalim, mga kapatid. Kasi uso noon yung mga pananakop, sinakop ng Roman Empire ang Israel, mga kapatid. Kaya ang Israel during the birth of Jesus Christ ay under Roman Empire. At nakikita nila yung pagmamalabis ng gobyerno sa kanilang kasalukuyang panahon. Yung labis-labis na paniningil ng buwis, nagiging Panginoon ang mga leader politically during sa kanilang panahon, mga kapatid, na yung kanilang authority ay masyado nilang inaabuso laban sa mga mamamayan, kahit sa mga good citizen. Alam niyo po, yung authority, hindi mo naman kailangan gamitin kapag obedient, kapag law-abiding yung mga citizen. Ang authority ay ipapractice mo lang kapag may mga tao na lumalabag sa batas. Doon mo gagamitan ng authority. Pero kung ang mga tao ay law-abiding naman, no need to implement authority. Relationship ang dapat na i-build up ng mga leaders doon sa mga good citizens, doon sa mga law-abiding citizen. So yung authority ay reserba lang yan, just in case na mayroong ayaw sumunod, ayaw magpasakop, gumagawa ng kasalungat sa kabutihan, doon mo lang gagamitin dapat yung authority. Kung may mga nakikinig ngayon ng mga otoridad, hindi kung sino na lang ang makita mo ay gagamitan mo ng authority kahit wala namang violation ginagawa yung isang tao. Mga kapatid, na mag-create ka ng fear doon sa mga good citizen. Ang dapat na mahasikan mo ng takot kung ikaw ay otoridad ay yung mga lumalabag sa batas at hindi yung mga sumusunod sa batas. Pero sa panahon ng Roman Empire, kimasunurin sila hindi, kailangan may takot sila. Kailangan talagang saludo sila lagi doon sa mga authorities dahil sila ay nasa ilalim ng pananakop ng Roman Empire. Kaya ang sabi ng Panginoon, kinumpare niya
yung spiritual leadership sa political leadership. Magkaiba po yan. Kasi kadalasan sa mga political na leadership, yung leader ay boss leader. Subalit sa spiritual leadership, ang leader ay servant leader. Ituloy natin yung tinuro ni Jesus Christ sa mga alagad nung nagtatalo-talo na sila kung sino ba ang dakila, kung sino ang uupo sa kanan at sa kaliwa ni Jesus Christ. Nag-aagawan sila ng pwesto. Mga kapatid, tinuro ng Panginoon. Nakikita nyo na sa mga hintil ay nangagpapanginoon sila. At sa kanila'y ang sa kanila'y mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan nila. Datapwat sa inyo ay hindi gayon. Ayan. Nagkaroon ng Panginoon ng pagkukumpara yung political leadership during the Roman Empire at yung spiritual leadership. Datapwat sa inyo, mga alagad, ay hindi gayon. Kundi ang sinumang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. So, for the very first time, nakarinig sila ng kakaibang turo kumpara sa namamasdan nilang liderato ng Roman Empire sa kanilang panahon. Sabi ng Panginoon, sa inyo iba kumpara sa political world. Datapwat, sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sinumang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At ang sinumang sa inyo ay mag-ibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Kaya sa spiritual leadership, ang leader ay tinatawag na servant leader. Sa politics, hindi man lahat, pero makikita natin yung pagiging boss, pagiging dictator, mga kapatid. Pagiging, yun nga, diktador na leadership. Sa church, hindi ganun, mga kapatid. Ang leader ay servant leader. Kaya nga, yung pastor, pag tinawagan ng membro, pastor, meron akong karamdaman, ipag-pray mo ako. Ayan, pupunta yung pastor. Servant siya. Pag may tumawag, pastor, hating gabi, may sinasaniban dito ng demonyo, hindi mapalayas, nagwawala, pupunta yung pastor hating gabi para i-rebuke yung masamang espiritu na sumasanib doon sa tao. Kasi siya ay servant leader. Na maraming pagkakataon na kailangan niyang iwanan ang kanyang pamilya para lang doon sa mga nasasakupan niya dahil kailangan yung kanyang paglilingkod. Hindi boss, mga kapatid. Minsan sa political world, makakarating lang sa bahay mo yung politiko pag mangangampanya. Makikikain na nakakamay para mag-pretend na siya ay pangmasa. Pero kapag nanalo na, hindi mo na mahagilap ang likod. Hindi mo na mahagilap kung nasaan. Sa spiritual leadership, hindi ganun, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad, tinuruan siya, you want to be great? This is the process. Study the process, the principle of God in promoting people. Sabi ng Panginoon, kung sa politika, ang mga leader ay diktador, bossing, sa inyo ay hindi gayon. Ang ibig na dumakila sa inyo ay maging lingkod ninyo. At ang sino mang sa inyo ay mag-ibig na manguna ay magiging alipin ng lahat. Sino ang pinaka-example sa ganyang pagtuturo ng Panginoon? Verse 45, sapagkat ang anak ng tao, si Jesus Christ, ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ayan. Naturuan ang mga alagad. Nahinto yung kanilang pagtatalo-talo dahil lahat sila gusto maging dakila.
pero mali ang kanilang paraan. Kung gusto mo maging dakila, sabi ng Panginoon, maging lingkod ka ng lahat. If you want to be great, then be willing to serve joyfully and willingly. Yan yung prinsipyo ng Panginoon. So kung i-compare natin yung political world and spiritual world, magkaiba yung kaparaanan ng Diyos. Kung sa politika, mga kapatid, ito magkakaroon na naman ng mga campaign dahil mag-eleksyon, siraan dito, siraan doon, from national level down to local level. The same ang pattern, siraan, mga kapatid. Pero sa spiritual leadership, there's no room for this kind of practice, mga kapatid. Ang ibig maging dakila ay dapat maglingkod. Kung gusto mo maging tagapanguna, hindi ka dapat diktador, kundi ikaw ay magpapakita, living by example. Yan po yung spiritual leadership, mga kapatid. Na pag sinabi ni pastor na mag-evangelize ang mga membro, dapat si pastor ang unang nag-i-evangelize. Pag sinabi ni pastor na mag-fasting ang mga member, dapat si pastor ang unang nagpa-fasting. Pag sinabi ni pastor na may bayanihan tayo sa church, dapat ang pastor ang nangunguna dyan. Hindi siya uutos lang. Hindi siya magbababa lang ng memo para sundin ng lahat at hindi niya naman gagawin. Yung nag-utos ay hindi naman gumawa, exempted ang kanyang sarili. Hindi ganyan pagdating sa spiritual leadership. Ang servant leader ay dapat namumuhay by example. Pag sinabi ni pastor na mag-crusade, mag-evangelize, mag-visitation, siya ang unang dapat gumagawa niyan. At kapag nakita yan ng mga member, hindi na nila kailangang maghintay na sila'y utusan because leadership is influence. Hindi ka leader kung wala kang impluensya. And there are two kinds of influence. Bad influence and good influence, mga kapatid. Kaya kapag ang mga simbahan, masipag ang mga membro sa evangelism, may natutunan yan. Nakita nila yan sa kanilang servant leader. Sa simbahan na masipag ang mga member mag-visitation, nakita nila yan sa kanilang leader. Kasi ang leader ay living by example. Leading by example. So purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So yan po yung prinsipyo ng Panginoon. If you want to be great, be servant of all. Meron ng kasabihan that a good leader must be a good follower. So purihin ang Panginoon. Ito po yung na-share po natin ngayon. Medyo ang oras natin ay mabilis na lumipas. But I hope na meron po kayong natutunan, mga kapatid. Iba ang political leadership sa spiritual leadership. Sa political leadership, more on makataong pananaw, lamangan, siraan. Nakikita natin yan sa political leadership. Pero sa spiritual leadership, encouragement, praying, strengthening one another, yan ang gusto ng Panginoon. So, yung nangihina ay palakasin, yung nakakalimot ay paalalahanan. Yan ang practice sa spiritual leadership. So sana ay may natutunan po kayo, mga kapatid. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po na sumaatin. And as we end our discussion this morning, muli tayong mananalangin at hihingi ng patnubay sa ating pong Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo at pagpapala sa topic na ito na aming ipinaglingkod. I believe na mayroon kang ipinapangusap sa puso at isipan ng aming batch by batch po tayo. Ang ating pagsamba Sabado, diyan po sa Magsaysay Congregation, alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa Iquirino Congregation, Sabado, alas 8 ng umaga.
At yan po sa Santa Remedios Congregation, araw ng linggo ang pagsamba natin, alas 7 ng umaga. At mamaya, meron tayong mga prayer meeting, magkasabay ang Santa Remedios Congregation and Iquirino Congregation, alas 5 po ng hapon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Pakishare-share na lang po ng ating episode, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan. Nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagkilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagkilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila